mag-ingat. Madalas ang aksidente dito, nakamamatay. Madalas nating makita ang babalang ito sa iba't ibang mapanganib na kali sa syudad. Paalalang kalimitan ay dinadaan-daanan lamang ng mga kapwa motorista at naglalakad na tao. Pero para sa mga residente ng Barangay Santolan, Pasig, may kilabot na hatid ang babalang ito. Dahil ang kurpadang ito raw sa kanilang lugar, marami na raw kinuhang buhay. Di na raw mapilang ng mga aksidente sa kalsada ang naganap sa tila inosenteng kurbadang ito. Yung lugar na yun talagang maraming kinukuha. Basta lagi may kinukuha dyan kada taon-taon. May bumabangga, basta na may dadaan dyan. Bumabangga sila sa may pader. Kahit na anong gawin daw ng matigas daw talagang dire-diretso silang gano'n. Ang itinuturong tunay na dahilan ng mga aksidente. Biglang tumatawid na babae. Paing nakaputi, miski tanghalit na pa at miski umaga, miski gabi. Oo, napakita. Pati namin sa kanto, dito umikot kami dito. Papuntang barangay. Nakaikot na kami. Tapos stop kami dito sa may gotongan. Pag-ikot namin, babanggayin daw namin yung truck ng basura. Kasi yung pag-gising ko, hospital na ako. May nangyari doon na aksidente na sa motor, nakaangkas. May nakapagsabi sa amin na kwento-kwento na meron pang isang nakasakay sa likod. Isang babaeng sumakay nagmamadali, sumakay sa loob ng tricycle ko. Sabi, malang bakas ko special. Nagmamadali ako dahil na kalakasan ng biyahe nun. Pag sa andar ko, special may Pasko. Malapit sa kalbada, pumara. Sa akin, para tabi lang. Di pinareno ko, sabi na, bilis ko nga kasi. Napreno ko dun sa tapak ng banano sa buhay. Nakit ko kami, sabi ko, bayad. Wala nang nagbabayad, wala nang nagbabayad. Sabi ko, tatakasan pa ako nito ah. Pinasal ko yung loob ng salgar, wala nga talaga yung babae. Pero naiwan yung parang hairnet niya. Tapos doon ako lalo natakot kasi may naiwan na nagamit niya. Ano na to ah, kasi hindi ako naniniwala sa ganun eh. Tapos biglang nangyari sa akin, totoo rin pala yung ganun. Ayon sa kwento ni Nicasio Reyes, isa sa matatandang residente na nasabing lugar, dekada 50 pa raw na magsimula ang nasabing mga pagpaparamdam sa misteryosong kurbada. Noong araw kasi, yung mga 1957, naganihan ng palay. Noong mga panahon yun, uso yung benya sa Kalumpang, yung mga nagsasayaw. Ngayon, hindi sinasadya. Nung nagtatalupok ng palay, may nakitang patay na babae ron. Hindi na-trace kung sino yung pumatay at kung sino yung babae. Walang nakakuli. Walang nakakilala. Pinagdadaan ng mga pulis na ni-rape. Doon na nagsimula yung, kahit wala pa yung kalsada ron, doon na nagsimula yung pagdating na hating gabi o magmamadaling araw, may nakikitang babaeng nakatayo ron. Dahil sa danas ng aksidente sa lugar, makailang beses na rin tinangka ng mga opisyal ng barangay na mamonitor ang kaling ito at solusyonan ang problema. Nag-attempt minsan ng Pasig na magkabit ng CCTV doon.
Tinry nilang tignan yung camera pero nakita nila puro ano lang, kalabo, gano'n, blur. Then kada maglalagay sila ng bombilyang bago, mga ilang days lang namamatay uli. Palaging ganyan nangyayari, parang ayaw niyang magkaroon doon ng liwanag. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa rin hiwaga sa marami ang tunay na pakay ng sinasabing espiritong bantay. At habang patuloy ang paghahanap nila ng kasagutan, ang papalang ito na namang ang tulong na maibibigay nila sa mga nais dumaan sa kurpatang nakamamatay.